Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus. Ang mga chipipay. Okay, magandang katanghalian po sa atin lahat. Dito naman po tayo sa ating balitang halian. Tingnan po natin ang ating kakalsadahan mula dyan sa Balintawak Toll Plaza. Hindi naman masyado, mapulang lupa, Valenzuela. Ang pa-southbound ay medyo marami pero passable po. Ganon din na sa Mindanao Toll Plaza. Ayan, medyo nagsisiksikan lang doon sa pagbaba. Sa Arpid to sa Arpid. Sa may Kawayan, Bulacan po, ayan, medyo maraming mga sasakyan. Medyo marami-rami. Pero passable naman po. Ang Bukawi Toll Plaza naman, tingnan natin. Ayan, medyo okay naman. Nagbi-build up lang papuntang northbound. Ayan, medyo passable naman pa rin. Walang masyadong ikakabigla kayo para sa ating mga traffic. Sa San Fernando, ayan, ang EDSA Kayabe, tingnan mo nga ang EDSA, no? Okay, yan po ang ating kakalsadahan sa araw ng Huwebes. Huwebes po ngayon, yung mga paalala lang natin doon sa mga coding. Yan yung mga coding po dyan, Ay, wag na pong bumiyahe. Ewan ko kung sinisimulan na ba yung mga e-trike yata, no? Parang ipinagbabawal na sa mga major na daan. Diba? Yun. At kailangan naglilisensya na rin yung iba. Pwede, kailangan maging, restrict, medyo, parehistro daw. Or, kailangan kasi stricto rin tayo. Dahil tayo rin naman ang makikinabang sa mga ganyang klase. Okay? So, sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, Kibuloy, walang rape. Mayaman ako pinag-aagawan nga daw. Yan. Aligasyon ni Kibuloy, diversionary tactics. Ayon kay Romualdez. DepEd, inanonsyo na mas maagang bakasyon sa mga eskwelahan. Ito RB divorce bill, umusad na sa Kamara. Malapit na yan. 11 sugatan sa karambola ng 3 jeep sa Quezon City. Mga pasahero ng NAIA nag-aalboroto sa haba ng pila. Puslit na luxury sports car isinorender na ng may-ari sa BOC. Pagpuga ng 3 preso sa SPD, pinabulanan. Sa ating mga balita, pero bago yan, tayo muna ay ulat panahon. Tingnan nga natin muna ang ulat panahon na RB. Ayan. Ngayon po ay February 22, alas 4 ng umaga, ang balita na ito. Weather update mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Pag-asa. Mula sa ating weather. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Magiging mainit pa rin po sa malaking bahagi ng bansa, dulot pa rin yan ng easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, at ito pa rin po magdadala ng mainit na panahon at mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Mindanao. Samantala, base sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, meron tayong cloud clusters dun po sa may gitnang Pacific Ocean, pero hindi naman yan inaasahang lalapit sa ating kalupaan at hindi rin magiging bagyo sa mga susunod na araw.
Ngayong araw po, dahil sa easterlies, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, and in fact, fair weather conditions dito sa may northern Luzon and western section of central Luzon. Pag sinabi nating fair weather, wala tayong inaasahang malakas na ulan at malakas na hangin. Mababa ang tsansa ng ulan dito sa may norte, habang dito naman po sa may Quezon, Aurora, malaking bahagi pa ng Bicol Region, and Mimaropa, is partly cloudy to cloudy skies na sinasamahan lamang ng mga saglit na pag-ulan, dulot din yan ng easterlies. Temperature natin sa Metro Manila, mainit pa rin po, no? Between 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Baguio naman po is between 14 to 26 degrees Celsius. But ilang lugar dito po sa may southern Luzon is posibleng makaranas ng mas mataas po na temperatura, particularly yung heat index na tinatawag. Posibleng makaranas ng higit sa 38 degrees Celsius dito sa may Vera Catanduanes, Masbate City, Calapan Oriental Mindoro, at even dito sa may Puerto Princesa, Palawan. Samantala sa ating mga kababayan dito sa Visayas and Palawan, partly cloudy to cloudy skies din po, and as early as morning, possible yung mga kaulapan dito sa may southern portion ng Visayas, particularly sa may Bohol and southern Leyte, dulot po yan ng easterlies. Meron din mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon, lalo na po sa may eastern Visayas, at ang temperatura natin is between 25 to 31 degrees Celsius sa malaking bahagi po ng Kabisayaan. At ilang bahagi din, posibleng makaranas ng higit sa 38 degrees Celsius na heat index, particularly ang mga bayan ng Katarman, Catbalogan, Borongan, at dito rin po sa may Tacloban and Iloilo City. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, uulanin pa rin po ang eastern sections, particularly ang Caraga and Davao Region. Yung mga pag-ulan natin, light to moderate rains, makulimlim sa halos buong araw, kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Partly cloudy to cloudy skies naman po ang iiral sa natitirang bahagi ng Mindanao, pero as early as tanghali hanggang sa gabi na po yan, meron din mga pag-ulan dito sa may northern Mindanao at bahagi pa ng Lanao del Sur, Cotabato at Maguindanao provinces dahil din po yan sa easterlies. Yung temperatura natin sa may southern portion ng Mindanao, pinakamaiinit hanggang 33 degrees Celsius yung actual temperature, pero posible rin makaranas ng higit 38 degrees Celsius na heat indices ang Cotabato City and Zamboanga City. Sa ngayon po, dahil wala naman tayong amihan, ay moderate to rough seas naman po tayo dito sa may extreme northern Luzon, habang katamtaman ng mga pag-alon hanggang 2.5 metro dun sa mga lugar facing the Pacific Ocean. Banayad ang katamtaman naman po sa natitirang baybayin ng ating bansa, but please take note, lalakas muli ang ating northeast monsoon sa mga susunod na araw hanggang early next week, kaya magiging maalon muli dito sa malaking bahagi ng northern Luzon at silangang baybayin po ng ating bansa. Inuulit natin yung ating amihan, maaaring magbalik po sa may extreme northern Luzon by tomorrow. Over the weekend, northern and central Luzon, posibleng maapektuhan din ng amihan. And possibly by Monday and Tuesday, malaking bahagi na po ng Luzon ang maapektuhan nito. And take note lamang po no, na hindi naman agad-agad bababa yung ating mga temperatura by early next week. Gradual lamang po pagsapit ng madaling araw at sa tanghali. So kung dito sa Metro Manila, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions ang iiral, partly cloudy to cloudy skies, at may pagkakataon din na mababa po ang chance ng mga pag-ulan, kung meron man saglit at mahina lamang. Dito naman sa may Baguio City or dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, magsisimula na lumakas ang amihan pagsapit po ng Sabado ng hapon hanggang sa early next week na po yan. Partly cloudy to cloudy skies at meron namang chance ng may hinang pag-ulan na pulo-pulo at yung temperatura natin unti-unti nga bumababa. Habang dito sa may Bicol Region, particularly sa may Legazpi City, by tomorrow, partly cloudy to cloudy skies. Posible maging maulap na pagsapit po ng Sabado hanggang sa Linggo na po yan ng tanghali. At meron tayong mga mahina hanggang kumisa malalakas po na pag-ulan. So kung lalabas ng bahay po ay magdala ng payong dahil po yan sa bangga ng mga hangin gaya ng easterlies at ng northeast monsoon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may mga pag-ulan din tayo kung pag-uusapan natin ang Eastern Visayas. Over the weekend po yan. Dito sa Tacloban, asahan po yung mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan at minsan lumalakas po kapag meron tayong mga thunderstorms. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. And again, magdala rin po ng payong. Kung dito sa may central and western portions of Visayas is partly cloudy to cloudy skies sa susunod po yun na 3 araw. Medyo mainit pa rin po epekto yan ng easterlies at may chance rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na po dito sa may Aklan and Capiz. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, by tomorrow, malaking bahagi pa rin po ng eastern sections, itong Caraga and Davao Region ang uulanin dahil pa rin yan sa easterlies at medyo mainit for the rest of Mindanao po. Yung ating heat indices posibleng umabot pa sa higit 36 degrees Celsius sa maraming kapatagan. At for the next 3 days din po, itong Cagayan de Oro City and Zamboanga City, makakaranas sa bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at wala naman tuloy-tuloy na malakas na ulan. Sunrise po natin ay 6:70 na umaga
at sunset ay 6:02 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Okay, nako, wag na maingay. Okay, sa ating kabuuan ng ating mga balita, itinanggi ng controversial na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy na nang-rape siya ng ilang mga babaeng miyembro ng kanyang religious group. Sa isang mahabang audio-video na na-upload sa YouTube account ng Sunshine Media Network International, sinabi ni Kibuloy na ang nagbintang ng rape ay naghahabol sa kanya. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoong Diyos. Akala nila sa akin single ako. Kaya't pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghindi, mapapahiya, babalikan nila sa akin. Yan akong Pontipar's wife syndrome. Ayon kay Kibuloy. Inamin naman ni Kibuloy na namamalimus ang grupo niya, pero dapat aniyang tingnan ang humanitarian na ginawa nila. Ayon pa kay Kibuloy, ni Singko, wala kaming ninakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo, araw at gabi. Sapagkat nakita namin ang kabataang Pilipino, pinababayaan ng mga politikong iyan. Nauna nang sinabi ng testigo ng Senado na pinangakuan silang magpag-aralin, pero mistulang ginawa umano silang pulubi, kung saan nakakatigim sila ng palo kapag hindi naaabot ang kota. Pinagtanggol din ni Kibuloy ang himpilan ng SMNI na walaan niyang kasalanan pero idinadawit sa politika. Inamin din ni Kibuloy na nagtatago na siya sa kanya sino to? Inamin ni Kibuloy na nagtatago na siya sa ngayon. Yun. Dahil sa hinahanap na siya ng CIA at ng FBI. Si Kibuloy, nagsisilbing spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay idineklara na isa sa most wanted suspected sex traffickers ng United States Federal Bureau of Investigation. Noong 2021, inakasuhan ng Federal Grand Jury sa California si Kibuloy at iba pang opisyal ng COJC dahil sa sex trafficking ng mga pastorals. Mga kabataang babae sa loob ng COJC na pinili magtrabaho bilang mga personal na katulong para kay Kibuloy. Mayroong dalawang magkahiwalay na subpwena laban kay Kibuloy mula sa Senado at sa House of Representatives. Sinimulan na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equity sa pinamumunuan ni Senator Riza Hontiveros ang pagsisiyasat nito noong nakaraang buwan sa mga umano'y krimen na ginawa ng kaharian ni Jesucristo sa pamumuno ng tagapagtatag nitong si Kibuloy. Diversionary tactics at walang basihan umano ang aligasyon ng kontrobersyal na pastor Apollo Kibuloy hinggil sa umano'y sa buwatan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang siya'y paslangin. Sinabi ni Romualdez na committed ang pamahalaan na ipatupad ang itinadhana ng batas at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng sinumang individual at dito'y walang pinipili. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos aminin ni Kibuloy sa isang video message sa Sunshine Media Network International o SMNI na totoong nagtatago siya dahilan may banta umano sa kanyang buhay. Ang panel ng Kamara at Senado ay kapwa nagpalabas ng subpina laban kay Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ.
kaugnay ng investigasyon sa mga kinakaharap nitong kaso. Sa Kamara, inimbestigahan ng Committee on Legislative Franchises ang paglabag ng prangkisa ng SMNI na nag-ooperate sa ilalim ng Suara Sog Corporation, habang sa Senado ay pagkakasangkot naman ni Kibuloy sa sex trafficking, rape at iba pa. Samantala, itinakda ng Department of Education o DepEd ng mas maaga ang pagtatapos ng kasalukuyang school year bilang paghahanda sa unti-unting pagbabalik sa lumang school calendar, kung saan ang summer vacation ay isasagawa tuwing buwan ng Abril at Mayo. Base sa Department Order 003 na may petsang February 19, 2024 at nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang end of school year para sa school year 2023-2024 sa May 31, 2024. Dagdag pa nito, ang School Award Committee ay dapat magsagawa ng deliberasyon sa mga parangal at recognition na ipagkakaloob sa mga estudyante nang hindi lalampas sa 3 calendar days bago ang EOS o ang EOSY rights para sa mga mag-aaral na tatanggap ng recognition at awards at mga mag-aaral na kandidato para sa graduation at pagtatapos. Samantala, itinakda rin ng DepEd ang recognition break mula sa Hunyo 1 hanggang Hulyo 26 taong kasalukuyan. Gayunpaman, sa ilalim ng exceptional circumstances, ang mga paaralan ay maaaring umanong magdaos ng celebration right o pagbigay ng parangal ay magsisimula sa Hunyo 1 taong kasalukuyan, ngunit matatapos lamang ang consultation sa mga guro at mga magulang. Una nang sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa na maaaring abutin ng hanggang 3 taon bago maibalik sa Abril at Mayo ang summer vacations ng mga mag-aaral na matatandaang nabago bunsod rin ng pananalasa ng COVID-19 pandemic. Oo nga. Samantala, umusad na po sa Kamara ang Absolute Divorce Bill na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mag-asawang hindi na magkasundo, lalo na sa mga kababaihang dumaranas ng pag-aabuso na makalaya sa isang relasyon. Ano ba itong Absolute Divorce Law? Tingnan natin. Ang Absolute Divorce Law is isang urgently necessary in marriages which have collapsed and beyond repair, where the majority of the victims are the wives who have been subjected to cruelty, violence, infidelity, and abandonment. Yan ang pahayag naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. And ayon kay District Representative Edsel Lagman na pangunahing may akda ng sponsor sa House Bill 9349. Ayon kay Lagman na ang absolute divorce ay hindi dayuhang konsepto para sa mga Pinoy dahil matagal na itong practice noon pa ng panahon pa ng mga Kastila, Amerikano at maging ang mga Hapones na manakop ang mga ito sa bansa natin. Inihag naman ng Pilipinas, noon pa pala meron na. Inihag naman ng Pilipinas lamang ang Vatican City na may bansa sa buong mundo, kabilang ang mga Katolikong nasyon, ang legal na diborsyo maging si Pope Francis aniya ay may malaya na ring pananaw sa usapin ng diborsyo. Nako, yung mga kababaihan, hintay-hintay lang po kayo. Binigyan din ni Lagman na bagamat ang Estado ay patuloy na pinangangalagaan ng kasal bilang isang institusyon at pundasyon ng pamilya, ay may responsibilidad itong sagipin ang mga mag-asawa at ang kanilang mga anak
mula sa isinalalarawang nasusunog na tahanan. Ang lalim. Anya, ang mga bata ang benepisyaryo ng diborsyo dahil sila ang pangunahing apektado kapag hindi na magkasundo at palagi nag-aaway ang isang mag-asawa. Tiwala si Lagman na ganap na maisa sa batas sa Pilipinas ang Absolute Divorce Bill. Ayan, Divorce Bill. Umuusad na ha. Kaya wait lang sa mga kababaihan na hanggang sa ngayon ay naghihintay ng divorce. At tingnan muna natin ang ating ulat mula sa atin sa labas ng ating himpilan. Katotong July, hello. Yes, Tita Pe, magandang umaga. Alam mo, nagbigay na ng statement si Pastor Kibuloy, no? Mm-hmm. At sinabi niya hindi siya sisipot, kundi sa korte na lang daw sila magkita ni Risa Ontiveros. Mm-hmm. Bagamat hinangingit-ngit niya, pinagmamalaki niya, yun daw kanyang mga ibinigay na biyaya ng Diyos sa kanya, yung mga kayamanan, ay galing daw kay anointed one, no? Siya. At galing sa Panginoon. Bagamat sinisisi niya pa, no, ating Pangulo at sa Araneta, dahil nga sa merong banta sa kanya ang Amerika, ang FBI, Federal Bureau of Investigation, sa Central Intelligence Agency, na binabantaan daw siya na hindi natin alam kung papatayin siya o ano. Mm-hmm. Parang pinagbibintangan niya pa ang Pangulong Marcos at ang First Lady na sinasabi doon na may alam daw ron. Pero talagang ngit-ngit, galit ang kanyang pinairal. Talagang, kung ako naman, Tita Pe, kung talaga siya alagad ng Diyos, bakit hindi siya umarap, no? Harap ng kanyang kaso. At ipakita niya na huwag siya matakot. Na mali ang mga sinasabi sa kanya, di ba? Oo. Dahil kasi anointed one siya, di ba? Kingdom of God. Kung talagang totoo yun, umarap siya para malaman. Dahil kasi marami reklamo sa kanya, yung kanyang mga tauhan na kanyang... So parang mga naging tauhan niya to, di ba? Katotong July? Mga ano niya to mga tauhan niya rin ang nagrereklamo sa kanya. Oo, problema nga, panay pang-abuso sa mga tauhan niya. Kung naalala mo yung Socorro Bayanihan Movement kay Senior Aguila, ganyan na ganyan din no? Mm-hmm. Isang lahi lang sila talagang makajab ng sistema. Pero ito talagang makikita mo pag gumagawa ka ng masama sa iyong kapwa, meron talagang balik, di ba, Tita Pe? Oo, totoo yan. Lalo na, yung nagreklamo yung isa na pag naglalanscape daw siya, pagkamali siya, binubugbog siya. Pero alam mo, tumistigo yun na ang Pangulong Duterte daw at dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, binibigyan daw ng baril ni Tibuloy. Ayun doon sa tumistigo na landscaper. Mm-hmm. At meron naman iba na pinagtitinda yung kanilang mga anak ng kanilang mga pagkain, mga ballpen. Alam mo, marami ako na, yung mga nakitang ganyan, yung mga estudyante. Oo, di ba pag kumakain tayo, may lalapit sa'yo, na parang mga estudyante. Di kaya yon, hindi naman. Yun nga, pinagkakapera niya. At sa club, itong rape case na inaano sa kanya, yung mga human trafficking. Ang daming foreigner na tauhan yan Sa babae, sabi niya, dahil sa kagwapuhan daw niya, maraming gustong sumama sa kanya. Biro mo, isipin mo yung mga statement niya, nakakatawa. At mayaman daw siya. Oo, talagang pinakita niya, gwapong-gwapo siya. Mm-mm. At yun nga, at talagang galit-git siya sa ating pamahalaan na bakit daw siya ginagano sa korte na lang daw magkita. Pero ito ang banta ng sinabi sa kanya. Pag hindi siya dumalo rito sa sumpena at ang Kongreso, aarestuhin siya talaga at ipapasok siya sa loob ng Kongreso o Senado para panagutin yung kanyang mga kasong sinasapa sa kanya. Mm-hmm. So makikita natin, malalaman natin ito, Tita Pe, kung ano kalalabasan nito. At malamang parang Socorro Bayanihan Movement to, parang si Senior Aguila na kinasona ng DOJ. Ganun din ang babagsakan niya. At ito'y makikita na natin ang nasabing resulta bilang isang daw ay alagad ng Diyos. Okay. Yan ang aking update para sa Kakampi Online. Kiray Pudo, nag-uulap. Ayan, di ba? Narinig nyo na yun, ha? Mayaman nga ako Mga gano'n di ba? Okay, yan na naman po ata. Balikan natin ang ating mga balita dito sa ating Balitang Halian.
Nasugatan ng 11 pasahero ng magkarambola. Ayan, ay, magkarambola ng 3 pasaherong jeep kahapon ng umaga sa Quezon City. Karambola, no? Asan yung isa? Ayun, sa unahan, sa kabila, ano? Sa report ng Quezon City Police District ng QCPD, Traffic Sector 5, bandang alas 10 ng umaga, kahapon nang maganap ang aksidente sa Commonwealth Avenue, northbound, malapit sa kanto ng Tandang Sora Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City. Batay sa initial na investigasyon, binaybay umano ng jeepney driver si Noel Olipangon ang Commonwealth Avenue galing Pilcoa patungo sa Fairview nang mawalan umano ng preno at salpukin ang minamanehong jeep ni Fernando Cadayona na naging dahilan upang tumagilid ito at tumama naman sa jeep ni Rolando Rubia. 8 pasahero ni Cadayona ang nasugatan habang 3 naman ang kay Lipango. Siyam sa mga sugatan ay dinala sa East Avenue Medical Center para magamot, ngunit hindi pa rin alam ang kanilang pagkakakilanlan sa ngayon. Iniimbestigahan pa rin ng Traffic Sector 5 ang 3 jeepney driver upang malaman ang pinagmulan ng banggaan. Wasak na wasak yung isa ay nasa gitna. Ano? Samantala, nag-aalboroto ang mga international passengers sa airport dahil sa naranasang mahabang pila bago makalabas ng custom arrival area. Ayan, no, tingnan nyo. Halos magwala ang ilan sa galit na pasahero sa narasang kalbaryo sa paliparan kung kaya tama lang anila na tinaguri ang worst airport sa buong mundo ang NAIA. Patay tayo dyan. Kasabay nito ay nananawagan ng mga pasahero kay Department of Finance o DOFP Secretary Ralph Recto na muli nilang rebisahin pa at ihinto ang pagbibigay ng baggage declaration form sa paliparan. Binubuhay ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang obligasyon ng mga pasahero na magsumiti ng custom baggage declaration card. Kung wala silang dapat ideklara o mayroon silang mga bagay na idideklara sa lahat ng international passenger na darating sa Pilipinas. Sa pamumuno ni NAIA Custom District Collector Yasmin Mapa, muling binubuhay nila sa mga pasahero na e-file via online, manual and custom baggage declaration form at kailangan itong isumiti sa custom officers para sa clearance ng traveler, crew at mga bagahe. Pansamantala naman tinigil ang mandatory production ng Declaration Embarkation Card noong 2007 dahil sa mga reklamo ng congestion sa arrival area ng terminal na iya, kaya minabuti na alisin ito noon pa para maging smooth ang relax ang mga pasahero. Ang custom declaration card ay kasama na sa e-travel declaration ng Bureau of Immigration via online. Sa ngayon kasi patuloy na ang pakipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa Airline Operation Councils para sa pagdadala ng mga declaration card sa mga bansang pinanggalingan ng mga dayuhan at Pilipino returnees. Ang mga embarkation card ay dapat ibigay sa mga pasahero kapag sila ay may check-in na sa airport. Pinanggalingan bago sila makarating sa Pilipinas. Pagkatapos ito, isusulat kung para saan dapat ideklara ang mga bagahe pagdating sa airport sa Pilipinas. Hindi sila maabala kapag sila ay nag-file nito dahil ang mga customs examiners ay kukuha naman ng declaration card para sa biyahero. Pagdating nila sa bansa. Natutaranta tuloy kung ako natataranta nila lalo siguro yung mga naiipit doon, di ba? Ayan, natapos na ang isang linggong paghahanap ng mga otoridad sa isang asul na Bugatti Chiron sports car na nagkakaraga ng 165 million pesos. Mahal. Matapos akusang isurrender ng mga may-ari ang naturang smuggled luxury vehicle sa Custom Intelligence and Investigation Services ng Bureau of Customs. Ang pag-surrender ay isinagawa may 2 linggo nang matapos maglabas ng warning ang Bureau laban sa isang Chu Trang Nguyen
na siyang registered owner ng naturang blue sports car na may plate number NIM 5448. Inanunsyo ni Custom Commissioner Bien Rubio. Sabi niya, "Today, we are happy to report that blue Bugatti sports car we've been looking for was finally surrendered to the BOC. The fact that mission took barely 3 weeks speaks of the hard work and commitment we put in this since we are appealed to the public to help us find this motor vehicle." Yan ang binanggit ni Commissioner Bien Rubio. Ang sports car ay sinurrender sa BOC agents, katuwang ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa Muntinlupa City. Ay, ganda talaga naman, no? Sinabi ni BOC CIIS Director Bern Encino o Enciso na nakipag-ugnayan na ang kanilang grupo sa mga barangay officials at security officers bago magtungo sa lokasyon ng smuggled vehicle. Samantala, naglusad ang BOC ng search sa natural ng dalawang smuggled luxury cars na namataang bumagtas sa mga lungsod ng Pasay, Pasig, Muntinlupa at Cavite Province noong Pebrero 3. Tiniyak naman ng BOC na kahit isurrender ang mga sasakyan, ang mga may-ari nito ay mahaharap pa rin sa mga kasong paglabag sa Section 1401 in relation to Section 1113 ng Custom Modernization and Tariff Act. Pakinggan muna natin ang ulat sa labas ng ating himpilan. Katotong July. Yes, Tita Pe, dahil nga sa Fire Prevention Month na naman, dahil nga sa mainit, no? At talagang ito patuloy pa rin yung mga sunog na nagaganap sa ating Metro Manila. Hindi lang rin sa Metro Manila, kundi Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa Tondo, merong namatay no, na isang senior citizen at isang bata. Dahil nga sa lumabas-pasok meron itong itong senior citizen, Tita Pe, no? Okay. May binalikan pa yata siyang, ewan ko yung anak. Hindi na nakabalik. Siguro na-suffocate na. Oo. At yun nga, namatay. Ayon sa kanyang asawa, talagang hindi niya akalain na mabubuhay ang kanyang asawa, pati kanyang anak. Dahil sa nasabing sunog, dahil natumpok na sabing sunog. Diyan sa Tondo. Ganun din naman sa may parting Santa Mesa. Nagkaroon din ng sunog dyan, no? Kahapon. Kahapon ba yun? Okay. Alin? Yung sunog sa may Old Santa Mesa? Oo. Pero nasa recreation center ngayon ng Santa Mesa. Dahil nga sa dami nga kababayan natin na nasunugan, natupok yung kanilang mga gamit. Di bali na lang daw manakawan, huwag lang daw masunugan. Oo. Kami, naranasan ko yan. Oo. Kaya nga lungkot namang inaabot nila. Dahil ngayon fire prevention, nagpupagan ng ating mga bombero, Bureau of Fire Protection, o mga volunteer protection, pamatay sunog, na ingatan nila yung kanilang mga pamamahay, lalo na yung mga kuryente, faulty wiring, o yung mga nagsisindi ng mga kandila. At kailangan bantayan nila yan, lalo na yung kanilang mga anak. At sino man, yung nag-o-overheat na kuryente, ay kailangan bantayan niya, sabi ng Bureau of Fire Protection. Hindi lang yun, ito, tatapos lang, fire out na sa Las Piñas. Sunog din. Oo, fire out na. Sa Las Meron Piñas. din sa Tondo ngayon, ha? Sa Tondo, no? RB? Kaya itong sinasabing fire prevention man, ay pangalagaan daw natin, sabi ng mga bombero, dahil hindi natin alam kung anong araw ka masusunugan. At ang masaklap nito, yung kasarapan ng tulog mo, biglang nagsunog. Minsan karamihan dyan, madaling araw, gabi, Tita Pe. Bibihira lang sa umaga, maantabayanan mo, makakatakbo ka. Pero yung gabi, natutulog ka, hindi mo alam, suffocated ka na, yun, ang mangyayari. Talagang sigurado kamatayan ng yun, magiging sanhi
na yung pagkamatay dahil nga sa sunog. Pero ngayon, ang panawagan ng Bureau of Fire Protection, inuulit ko po na maging maingat, no, sa kanilang mga bahay at bantayan nila maigi, lalo yung mga bata na naglalaro ng posporo o yung mga kandila na minsan ay kakalimutan nila o yung kanilang mga niluluto na lalo sa kuryente na nag-overheat ay bantayin din nila para hindi sila mabiktima na nasabing sunog. Yan na aking update para sa Kakampi Online, Julie Pudok reporting. Okay. Ayan pa rin po ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Tingnan nyo, wala pang masyadong traffic, wala pang traffic. Okay, at siyempre, pinawi ng Southern Police District ang mga alalahanin ng publiko sa isang viral audio recording at SMS tungkol sa 3 bilanggo na nahaharap sa mga kasong rape, murder at homicide na gumagala di umano matapos makatakas sa kanilang pasilidad. Iginiit ng SPD na walang katotohanan ng kumakalat na SMS na nagbababala sa mga residente sa lugar ng Guadalupe at Embo Barangays. Sinabi ng SPD na masusing inaaksyonan ito ng intelligence operatives at mga pagsusuri ng SOCO Team Makati, Guadalupe, Nuevo Substation, Bureau of Jail Management and Penology Makati City, at La Paz Custodial Facilities. Ang lahat ng mga ulat ay nagsasaad na walang insidente ng pagkasira sa bilangguan at lahat ng mga detenido ay accounted for. Hinihikayat din ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon na tiyaking verified dahil maaaring magdulot ng panic. Ayan, so pinabulaanan, wala naman daw po. Pero ingat-ingat pa rin tayo, di ba? Mag-ingat pa rin tayo sa lahat. Okay? So, ayan po ang ating kabuuan ng ating mga balita. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Guevara Street, corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal.
ating flag carrier ng Pilipinas. Andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, ayan. At syempre mga kakampi, check muna natin yung nasusunog ngayon ha. Itong Tondo, Barangay 52. Okay, tingnan nga natin sa ulat po ng ating kasamang Jeffrey Balza. Nandito po tayo ngayon sa may Barangay 52, Tondo, Manila. So, nandito po tayo sa rooftop. So, apat na palapag yata itong rooftop na to. So, ayan. Ayan po mismo yung pinangyarihan ng sunog. Ayan. Diyan na rin yung ating mga taga-bombero, kabilang side. So, paikot na po yung mga bombero natin sa pag-aakulan ng mga sunog po dito na nangyari po sa Tondo, Manila. Talaga napakalayo ng inabot nung ano, ayun San Nicolas, yan. Fire volunteer. Nakabidyo po kayo. So napakalayo ng narating ng tubig nila, talagang hindi talaga magkatagumpay yung apoy at mamamatay ka po sa dami na pong mga bumbero na pumaapula. Well, of course, thank you very much sa mga fire volunteer ng South Nicolas. Nasa rooftop po tayo mismo ng bahay. Ayan po yung ating mga tropa ng mga bumbero. Ito naman yung iba. Pero malaki-laki din. Ayan po. Yan mismo yung area ng pinangyarihan ng sunog. Yan. Pero magaganda yung mga bahay, no? Ang puti na ganyan yan, may diferensya pa yan din, pag ganyan. Bumbero natin is nakapaikot yung area na to. So buong area po ng pinagsunugan is naikutan na po nila. Mayroon tayo doon, meron tayo doon sa may harapan natin, meron tayo doon sa may gilid, meron din tayo Mukhang mga ano to, at nandito naman yung mga squatter yung ayan. na pinapaalis, ano? Nakaikot na po yung ating mga Minsan pag yung mga pinapaalis, ginagawa na rin. Oo, mga. Ayan, ang laki po, oh. Building ito, oh. Okay, Hindaya Street, dito po yan sa Tondo, Manila. Nasa ako. Ito na. Barangay 52. Hindaya Street, Tondo, Manila. So, isa, dalawa, tatlo. Sa nakikita po natin ngayon, mayroon na po mga 4 na bahay o 5 bahay po yung kinakain ng apoy. Nilalamon ng apoy. So, nandito na rin po yung ating mga taga-Bureau of Fire Protection at yung ating pong mga bombero, yung mga volunteers. So, nandito na po lahat. So, sa ngayon po, sobrang napakalakas po ng apoy. O yun, no? Dagupan po, Tondo, Manila. Ayun. So, tapos na ba? Fire out na ba? Fire out na? Yun. So, yun po ay sa Barangay 52, Tondo, Manila. O, ingat-ingat po tayo. Hindi pa tayo nasa Marso, no? Diba? At karamihan ay puro sunog. Okay, balitaan natin. Samantala, punta naman natin dakuan natin ang ating kasama, Katotong July. Katotong July! Yes, Tita Pe. Patuloy pa rin yung pag-iyak ng ating mga magsasaka sa Nuevesia, yung sa kanilang sinasakang mga sibuyas. Dahil nga sa walang puknat na illegal smuggling ng sibuyas, itong agri-products na galing sa ibang bansa. Kaya parang nalulungkot sila dahil nakakalain nila na kumita sila. Mas pinakikita pa yung mga illegal smuggling, no, ng ating pamahalaan, lalo na yung pag-angkat ng sibuyas sa ibang bansa. At sa kanila ay nakipagtulungan na lang sila sa kadiwa para maibenta na lang yung kanilang sibuyas ng mura
imbis sila raw ang kumita pa raw yung mga taga-ibang bansa. Kaya nga yung kanilang hinaing sa ating Department of Agriculture at dapat Bureau of Customs na sana wag bigyan ng permisyo itong mga to sapagkat alam na ba nila na malakas na naman ang anihan na sibuyas dyan, Tita Pe, sa Nueva Ecija. At kung bakit nasabayan yung kanilang negosyo para dito. Pero sabi nila, Tita Pe, sila ay handa pa rin magpatuloy sa pagbebenta ng sibuyas para matunan ng ating mga kababayan yung pangangailangan dito sa sibuyas. At yun nga, ibabahagi na nila itong kanilang paninda sa kadiwa para maibenta to kahit mura at kumita man lang sila dahil sa hirap na kanilang ginagawa pagtatanim ay sila nalulungkot na dapat daw mapigilan na itong illegal smuggling ng sibuyas ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Para sa Kakampi Online, Delay Pudo, nag-uulat. Okay, ayan, no. Sa mga magsasaka naman, alam ko tutulungan kayo ng ating Pangulo, Marcos. Okay, para sa ating mga trabaho patrol. Ayan, ang ating mga trabaho. Asa na tayo? Okay. Ayan pa rin po ang ating kakalsadahan, no? Walang traffic pa, no? Pwede pa kayong mga bumiyahe. Ayan. Mula sa Balintawak Plaza hanggang San Fernando, ang ganda pa rin po ng takbo ng mga sasakyan. Okay, trabaho muna tayo. Ayan, ang iQuest. Nangangailang urgent hiring po ng mga 200 factory workers sa Taiwan. No? Ayan, ang iQuest International Manpower Services o EQ ay nangangailangan sa Taiwan ng mga factory workers. Okay, next natin. Ayan, ang standard qualification, ayan po, inulit lang natin, college graduate of engineering course related to electronics and technology, electrical, mechanical, computer science and information related field is an advantage. Newly graduate po, well, of course, 2 years vocational graduate or college level. At least 2 years is also preferable. Work experience in semiconductor, packaging, and testing factory is a plus. You can apply now. Tingnan po ninyo, March 6 and 7 po ang interview dates. Kaya kung gusto niyo po mag-apply na kayo para matawagan kayo, para ma-interview kayo on March 6 and 7. Malapit na po yan. Apply EQ. Scan QR code po. Pakita natin. Ayan. You can apply EQ. Ayan. Scan QR code. Ayan. Okay? Next natin, ang pasok din po kayo kung gusto niyo pong ma-check maigi ang iQuest. Nasa www.eqmanpower.ph or www.facebook.com/iQuest.manpower. Meron po silang Manila main office. Ito po ay matatagpuan sa 410 Barib Mansion sa may Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Meron din po sila sa Pangasinan, sa Tapuac District, Dagupan City. Next natin, ang Perido. Ayan, meron na kaya silang nakuha dito. For manpower pooling po yan ha, sa Slovenia. Chef, siya, 5 ang kailangan nila. No fees in any form ha, wala po kayong babayaran. Kang maganda, i-check din po nyo sa DMW. Anong mga kailangan? BS Graduate in Hotel and Restaurant Management, Culinary Diploma po ang kailangan with NC2 Certificate. Must have at least 2 years experience in cooking meals for industry like school and retirement homes. Experience, hot and cold meals, commissary cook experience is an advantage. Male, lalaki. Good in English communication skills. Height, minimum 160 centimeters with driver's license. No walk-in accepted. Hindi po sila tumatanggap ng mga walk-in. You will only call the qualified. They will call qualified applicants for interview. Kaya i-email nyo po sila. Ganito, passport nyo, yung inyong categories, you may email your their number, detailed resume and passport copy sa perido4hungary@gmail.com with email subject, anong posisyon ng inyong ina-applyan. Ayan.
Okay, next natin. Ito naman, Welian Polska. Naku, Poland kasi ito, sa Poland. They need blaster paint, abrasive blaster painters, industrial painters, yung airless, parang gano'n sa hangin yata. Okay, yeah, please include the following in your CV: material used for blasting, type of paint used, classes that they were blasted, types of abrasive materials used. Yan po mga kailangan para sabihin nyo sa inyong resume o CV, curriculum vitae. Skilled and desired practice in area of new and repair activity on the following: ship, full range salt interiors including tanks, industrial construction buildings, storage tanks, bridges, etc. With practice in blasting blasting offshore, subsea construction type, yan, subsea construction type, wind energy sector. EIT, inspection consultants and consultancy services as sa Norway, di ba? DMW accredited na po ito. Tingnan natin. They are looking designed by senior piping engineering designers, senior instrumentation and control engineers and designers, senior structural engineers design, senior electrical engineers. Ayan po yung mga kailangan nila. Ayan. Next, senior automation engineers, senior processing engineers, ayan. Senior pipe stress engineers and senior telecoms engineers. Requirement: prepared with experience in Norwegian oil and gas project. At least 10 years experience, ang tagal, in oil and gas engineering design. Consistent experience within oil and gas project like offshore platform, FPSO, GOSP, refineries, petrochemical, LNGs, and subsea. Yan, mga engineer ang mga ano yan. So, apply arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply.msd@e/recruitment.com.ph. Yan po LBS Recruitment Solution po ang nangangailangan ng mga binanggit natin kanina. Siya po ay pwede niyo puntahan sa number 610, Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Ito naman, Renzol. They need 300 welders. Okay, ang Renzol, ano ba to? Trade test in JNE Manila Technical Services. Start sila ng February 9. Ang trade test to, February 19, 20, 21, 23, 24, and 26. Ano yung pecha ng 26? Job opportunities in Russia, Rencon's heavy industry. They need 300 welders, CS, SS, P11, P9, ALO, and ER. Ang mga nakakaintindihan yung talaga mga welders, no? Job qualification, proven experience in P11, P9, ALO, carbon steel, stainless steel, ER, electrodes. Local experience is accepted. Original passport is required during the trade test. Must possess related WQTP/ID. RHA can offer at least $500 per hour. Ayan $5 per hour po yan. Note, sabi ng Renzol, no walk-ins are welcome. Note, walk-ins are welcome. Visit us today and bring a friend. Ayan po pwede kayong pumunta. Tingnan ninyo kung pwede. Apply now and join the lineup your trade test. Send your resume and WQT to ani@rensol.com, almera.rensol.com, seiji@rensol.com. No placement fee. Tandaan po natin, lahat ng binabagit natin dito, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Okay? Saan siya mapupuntahan? Sa Unit 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South, Triangle, 1103, Quezon City. Yon. Yeah? Okay. Next. Kailan to? February 24. Kailan yon?
Saturday po. Aba, kailangan yan. Magkakaroon ng job fair sa Atrium NCC Mall BP Bahada, Davao City. Yung mga taga Davao ha. Ito po handog sa inyo ng Rotary District 3810 Creative Hope in the World in partnership with many ano yan, mga iba't iba pang mga ahensya. Andyan ang Dole, DMW. Sige natin, tingnan natin. Ayan, marami po. Ang partner employers, napakarami po. Ayan. Okay, next natin. Sa overseas naman, ito po yung mga kapartner. Placewell International Services Corporation, East West Placement Center Incorporation, Smart Asia International, Magsaysay Maritime Corporation, IPAMS Industrial Personnel and Management Services Incorporated, Silver Skilled Management Corporation, Jake International Manpower Services Incorporation, LRC Manpower Agency, Alasal Manpower Incorporated, AIDS International Gap Employment Company. Ayan. Scan to register. Ayan po. O, dali natin at sa Sabado na po ito. Meron pa kayong 2 araw. Send to register. Okay, next natin. Ayan. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Sa Pasay po ito. Nasa Unit 2D. Second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner, Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay City. Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner is Miss Margie Socorro Sacote. You can contact Positive 632-976-787454. So, ayan po ang ating mga balita ngayong araw na ito sa ating Balitang Halian. Maraming pong salamat sa inyong lahat.